Good morning, everyone. Doc Willie, Doc Lisa, Facebook Live na naman tayo. Alam kong marami nag-aabang sa inyo. Bago tayo mag-start, meron ako nabasang napakagandang comment sa Twitter. Ang sabi niya, alam mong tumatanda ka na kasi lagi mong inaabangan si Doc Willie at si Doc Lisa mag-live. So yun ang comment niya. You know you're getting old if you're always waiting for Doc Willie to go on live. Wag naman, hindi naman matanda ang Pwede nanonood pang sa atin. young. Oo, pwede pang bata. Tsaka yung mga nagkakasakit ngayon, pabata na pabata, ha? 30 years old pa lang, may sakit na. May mga teenager, diabetic na ngayon. Teenager pa lang, high blood na, kaya pabata na pabata. So, hindi naman mga oldies lang nanonood ng Doc Willie at Doc Lisa. Maganda na handa namin sa inyo ngayon. Pag-usapan natin tungkol sa hika, pagkain para sa baga. May bagong na-prepare si Doc Lisa. Special sa hika, gamutan sa hika, sa emphysema, meron tayo sa pulmonya, sa tuberculosis, ubo sipon. Tapos, tatawagin natin ulit mamaya. Hopefully, makuha natin ulit ang ating lung expert si Dr. Mon Fernandez na ang dami nag-comment last time na ibalik daw natin. Pulmonologist siya. Tapos meron tayong mga tips pa sa tamang paghinga, tamang pag-ubo sa ating part 1 and part 2 ng Facebook Live. Yes, Doc Lisa. Oo. Bago ang lahat, babating ko lahat ng nakita ko during the weekend. Ang dami mo nakita eh. Sige. Maraming salamat po kay Ma'am Annie ng UP English Department sa kanyang mga regalo. And si Ma'am Sita ng Marks and Spencer Glorieta. Si Karen Sayer, nagkita kami sa Manila Doctors. Ganon din po si Ma'am Maria Teresa Valencia, ating nurse dun sa MDH. Si Elizabeth Mirano from USA, nasa lubong ko din siya doon. At si Evelyn Tew and family, nakita naman namin sila sa Manila Hotel. Kasama yung kanyang buong pamilya at si Ama. Oo nga, nakita natin. Oo. Si Doc Lisa, napakagaling po. Na-meet mo siya, ang daming nagbabati, nag-greet sa kanya. Oo. Pag kailangan nyo ng pera, pag nakita nyo kami dalawa, sa kanya kayo lalapit, ha? Kasi siya may dala ng pera eh. So, pag kailangan ng pera, sa kanya. Pag kailangan ng gamutan, sa akin. Pero may pera din ako. Kaya lang, mas konti ang nilalagay niya sa wallet ko eh. Anyway, pagkain para sa baga, pampalakas ng baga, lahat inuubo, lahat may plema. Yes, Doc Lisa. Yes, Sama din natin may sipon at si ubo. Reggie, ating camera woman. So, salamat po sa pag-share. Pag-share ang ating Facebook Live. Yan, ikutin lang natin. Yes, lilipat tayo dito. Yan, ano ba? Okay. Ang topic natin ngayong umagang ito tungkol nga dun sa mga Doc, ano bang pwede kong kainin kapag may sakit ako, ubo, sipon? Eto yung ating mga ipinapayo o mga pwedeng kainin. Kasi tayo mga pasyente, talaga yan ang unang tanong, Doc, ano ba maganda sa akin kainin? Kasi part yan ng ating pamumuhay. Kasama na yung mga gamot, pero gusto mo ring malaman ano ba yung nababagay sa atin. So, dun sa research ko, nakita ko kapag kayo ay may ubo, kasi sintomas siya ng sakit sa baga, pag marami ng plema, kailangan ilabas na ng katawan natin, yung mga nag-iipon na plema dun sa loob. So, inuubo yan ng katawan para mailabas, kasi hindi naman siya dapat nandun eh. Nakita nila, kapag may ubo, di ba nasabi nga natin, maganda yung chicken soup. Ano ba yung nando sa chicken soup? Yung panok, yung sibuyas, yung mga bawang, maganda yan kasi sibuyas maganda para sa ating plema eh. Oo, kasi meron siyang mga sulfur compounds eh. So, may pagka-mucolytic property, nagpapalabnaw ng ating plema. Ano pa yung iba na pwede? Kumain tayo ng maraming mga prutas, lalo na yung mga may vitamin A at yung may vitamin C. So, ang example nga nitong may vitamin C, itong mga dalanda natin, napapanahon yan ngayon, ano? Itong ating mga oranges, lemon, calamansi, samahan nyo na rin ng mga iba't ibang mga prutas kasi maganda sa may sakit. Diba, grapes sa may sakit, talaga yan ang niririgalo natin. Luya, pwede din ang luya, lalo na pag namamaos na kayo.
Pwede kayong maggawa ng tsaa na luya. Meron ding mga bronchitis, yung namamaga ang lining ng tubo ng baga, maaaring dahil sa sigarilyo o kung ano man. Bagay din doon yung mga bawang, sibuyas, onion, garlic, katulad nito. Yan. Honey, yung mga pagkaing may vitamin A. Kapag ina-asthma tayo, form of allergy o ang nagtitrigger sa asthma ay mga nakaka-allergy na bagay. Bagay ang mga honey, yogurt, yan, bagay pampalakas ng immune system yan. Yung mga pagkaing mayaman sa magnesium, at syempre yung mga vitamin C nating pagkain, antioxidants. Lalo na din yung mga gustong huminto ng paninigarilyo, bagay sa inyo, maraming tubig, prutas, gulay, mga vitamin C. Kasi yung prutas na yan, nagtataglay. Itong mga prutas na to, maraming antioxidant, vitamins, phytochemicals, na nag-neutralize dun sa poison na nandun sa loob ng sigarilyo. So, prutas at gulay, mayaman sa mga beta-carotene din. Protection natin yan sa baga. At huwag kalilimutan, maraming fluids, kasama dyan yung ating tubig. Diba? Pag may sipon kayo, ubo, dapat talaga maraming tubig. O kaya pwede yung sabaw, chicken soup. Form of fluids din yan. Oo, yung mga ganong pagkain, ano. Alam nyo, nakita din nila itong mga onions at garlic. Ito, di ba maamoy sila? Kaya sila maamoy, meron silang sulfur compounds na yung nabanggit nga natin, merong mucolytic property. Kaya nga itong mga ito, nilalagay din sa inyong chicken soup o sabaw ng manok, pwedeng tinolang manok, nilagang manok. Last time, tinuruan natin kayo paano mag-prepare nun. Damihan nyo yung sabaw para from time to time, mahihigop ninyo. Kasi, di ba, pag uminom tayo ng mainit, halimbawa yung mainit na sabaw ng manok, itong mga maiinit na to, parang nakakapagpaluwag nitong nasal cavity natin. So, bumubuka yung mga magang tubo. So, ganun siya nakakatulong. Sinabi yon ng Mayo Clinic na itong mga chicken soup ay nakakatulong. Tsaka, itong mga salabat, kasi form of fluids din yan. Ito. Itong, di ba, lagyan lang ng luya. Pwedeng 4 na hiwa nga lang nitong luya, ilubog mo sa isang tasang mainit na tubig. Para ka na rin nagsalabat kung hindi ka makakabili ng mga ready-made salabat doon sa grocery o doon sa mga 7-Eleven. Nakatinda na yun ngayon doon kasi nakita nila na yung mga namamalat, inuubo, parang nare-relieve sila nitong mga salabat. Pero pwede rin tayong gumawa ng sarili nating salabat. Magpakulo lang tayo ng mga 4 na tasang tubig, tapos maghiwa tayo ng maraming luya. Pwede nyong lagyan ng honey o asukal. Ganun lang po ginagawa ang salabat. Pag mas masipag kayo, pwede nyo pang lagyan ng saging na saba o kaya yung kamote para tumamis yung inyong iinuming salabat. Yes, so si Doc Willie magjo-join sa atin. Marami tayong mga tips para sa hika, para sa ubo, para sa sipon. Medyo kakaiba itong mga boards natin ngayon. Yes, Doc Lisa, pinakita mo na itong mga pagkain mo, di ba? Yes. Oo, napakaganda. So, pag may para sa baga, actually kahit naninigarilyo makakatulong to, di ba? Sa mga Yan din ang pinapakain. sa mga mister nyo, syempre gusto natin tigil yung sigarilyo nila. Pero kung talagang hindi mo mapigilan, nagbabawas pa ng sigarilyo, pakainin mo na maraming prutas, makokontra niya Nakokontra niya yung chance ang magkakaroon ng lung cancer. Let's say, 5 times ang chance niya magkaroon ng lung cancer, baka 3 times na lang kung bibigyan mo nito mga pagkain. Yan, sige. Dito tayo, Doc Lisa. So, ang next topic natin, syempre, para din sa baga, kasi ang dami nagkakasakit sa baga, about asthma tayo. Hika. Yan, lagay ko lang yung mic.
Ito. Ang hika, pati allergy kasi, halos medyo pareho siya. Pakita natin, Doc Lisa, ating napakagandang board. Ano ba yung asthma, di ba? Ito, ba natin konti. Ang asthma kasi, pagbabara yan, chronic disease yan eh. Nagnanarrow yung airways natin. Kaya nahihirapan huminga yung pasyente. Yung mga pasyenteng may asthma o may allergy, very sensitive sila sa mga iilang factors. Tawag natin dito trigger eh. Trigger, ano ba nagti-trigger sa'yo? Ano yung nag-uumpisa kaya kaya nagre-react itong mga airways mo? Ito, pakita natin nagre-react ko. Yan o, nag-react siya o. See, lumalaki. So, dapat, ang daanan ng baga natin, ditong hangin, maganda dapat ang daloy. Katulad nito. Ito ang normal. Yan ang normal. Ang ganda o. See? Papasok ang oxygen, focus natin, Doc Lisa, lalabas yung carbon dioxide, di ba? Yan ang maganda. Tapos kita mo ang normal na daanan ng baga natin. O, lahat kayo huminga ng malalim. Sige, hinga malalim habang nanonood ng FB Live. Salamat sa pag-share ng ating FB Live para maraming makanood. So, hinga kayo. Inhale, ako inhale. Doc Lisa, inhale. Exhale. Kamusta paghinga ninyo? Meron bang tunog? Meron bang parang pusa na tumutunog? May hika ba kayo ngayon o wala? Kung walang tumutunog, very good. Maganda ba paghinga nyo? Parang kulang ba ang hangin pumapasok? Pag kulang, baka may emphysema, barado. Kaya papasalamat tayo na maganda paghinga natin. Kasi ang mga pasyenteng may asthma, emphysema, hika, may problema sa baga, hindi sila makahinga. Paghinga, hirap. Diba? Pag hindi ka makahinga, di matatakot ka, baka mamatay. Tingnan mo, ito ang may hika. Ganito nangyayari. Ito pakita natin yung, pinakita ko kanina, ang linis ng daanan ng tubo sa baga. Kita mo to, ang daming plema. Yun, ang dami. Bukod sa plema, nagsasara pa yung daanan. Nag-allergy kasi. Nag-allergy siya, nagko-contract. Mucus plug. Kaya hindi makahinga. Nag-i-spasm, bronchospasm, nag-i-spasm, gumaganyan-ganyan yan Nagsasara-sara. Tapos kita mo yung muscle sa daanan sa bronchial, sa baga natin, kumakapal, ang kapal ng muscle. Kasi kakakontract, humuhuni 'Di ba? Makapal na siya, makapal na yung muscle, daming pamplema, hindi pa mailabas, merong mga namamatay sa hika. Meron dyan, bata pa, 20, 30 years old. Atakihin ng hika, nako, hindi umabot sa emergency room. So, yan So, nagbabara yan. Sino pwede magka-asthma? Kahit sino Walang lahi, culture, edad. Kung may lahi kayo, let's say, sa pamilya, may history ng asthma, may allergy, mayroong mga pula-pula dito, mas malaki chance nyo magkaroon ng asthma. Tapos, siyempre, babantayan natin yung trigger, Para makaiwas tayo sa hika, para hindi atakihin, hindi mamatay, ingatan tong trigger, iwasan tong trigger. Huwag matigas ang ulo. Ano tong trigger na magse-set off ng asthma mo? Yan. Marami tayong papakita. Isa-isahin natin, Lahat na may hika, may allergy, bahing ng bahing, ubo ng ubo, laging may sipon. Yan ang number 1. Paano na si Brownie, pati si Whitey, di ba? Mahal na mahal mo yung aso, yung pusa ninyo. Pero yan ang pang-allergy talaga, Animal dander, yung mga buhok nila, may mga dust mite yan. Yan ang nakaka-allergy. Pwede rin sa pagkain. Pwede rin sa halaman, pero yung hayop, Kasi ang ninipis ng mga balahibo niyan, pag pumasok sa baga mo, magbabara. Pakita mo tong baga, magbabaro siya dito. So, yung mga hayop, pusa, aso, baka pwedeng, ano kaya maganda, Doc Lisa? Sa labas na lang ng bahay. Huwag naman ipapasok sa loob ng bahay. Papasok sa loob, yayakapin mo, hahalikan mo yung aso, pusa, tapos mahika ka. Hindi po pwede. Papaliguan mo din lagi. Number 2, pollution, usok. Okay? Pag maraming usok, aatakihin ng allergy, ng asthma, Yung iba, makaamoy ng perfume. Yan, si Doc Lisa. Di ba, minsan, Doc Lisa, yung mga sabon na may perfume, ayaw mo Sigarilyo, yung mahilig sa e-cigarette, bawal din. Yung mga vape, bawal din yan.
tambutso ng kotse, baho din, aatakihin din, sa mga tabi ng factory. Tsaka isa pa pala, Doc Lisa, karamihan ng kababayan natin nagtatrabaho sa mga patahian ng baro, di ba? Nananahi sila. Yun, halos lahat sila nakikita ko, may ubo, may hika. Kasi, siyempre, tahi ka ng tahi, merong himulmul yan eh. May himulmul, lalabas yan eh. So, papasok sa ilong mo, maliit yan. Pagpasok sa baga, stock up na. Diba? May stock na. So, ano gagawin? Kung hindi makahanap na ibang trabaho, magsusot tayo ng face mask. Sa bibig, pati sa ilong, ha? Nakasarado dito. Para mabawasan yung mga allergens. So, allergens, hayop, pollution. Number 3, weather. Yan, alam niyo yan, di ba? Pag malamig ang panahon, or masyadong mainit ang panahon, masyadong dry yung hangin, mas inuubo, mas hinihika ang tao. Ha? Bakit? Pag malakas ang hangin, syempre sasabay yung mga irritants, yung allergen, yung mga balahibo, yung dumi sa kalye, di ba? Yung kalye natin, ang dumi. Yan, maatakihin. Ito bawal to sa mga Mexika. Mahilig mag-spray, ha? Yung mga aerosol, yung mga cleaning products, yung mga perfume, ha? Yung mahilig sa masyadong pabango. Bili kayo ng sabon na non-scented, di ba? Or mild lang, di ba? Ayoko ngayon maraming perfume, maraming kulay eh. At ito talaga ang binabantayan. Ito, ituturo sa atin mamaya ni Dr. Mon Fernandez eh. Umiwas sa inuubo, sa may virus ha. Sa may inuubo, kayong may hika, umiwas kayo sa taong inuubo, may lagnat, may plema. Alam nyo bakit? Oras na magkaroon kayo ng sipon at ubo, kayong may hika, oras na mag-umpisa yung sipon at ubo, upper respiratory tract infection, sigurado hika na kasunod niyan. Yan ang trigger, illness eh. So, mula dito, yung virus, yung bacteria, bababa sa baga, baka maging pulmonya, baka aatakihin ng hika. So, ingat na mahawa sa ibang tao, hugas kamay, pag-ubo, dapat malayo, hugas din lagi ng kamay para hindi mahawa. Pag nahawa kayo, hihikain na. At ito rin, yung masyadong nag-exercise, Pwede mag-exercise, magandang exercise para lumakas ang baga mo, di ba? Gusto natin malakas ang baga mo, pero ang sobrang exercise, nakaka-trigger din ng asthma. Mga sports, ang magandang sports, mga swimming, gymnastic, aerobics, walking, a little better. Yan, So, huwag masyadong pagod. Pag sobrang pagod, baka atakihin ng hika. At ito, na-stress, masyadong stress, emotional changes, may problema, may pinagdaraanan, may hugot, yan, pwede rin atakihin. So, ito yung baga natin, papakita natin. Ano sintomas ng hika? Ito mo, symptoms niya, hirap siya, hinihila niya yung baro niya, Doc Lisa. Symptoms, ito, pakita natin yung mukha, yan, Ang symptoms ay wheezing, yung may huni, chest tightness, nahirapan yung dibdib niya. Cough, inuubo. Hirap huminga, difficulty of breathing. At yung ilong, titingnan nyo pala yung ilong, di ba? Yung butas ng ilong, Doc Lisa. Pag lumalaki-laki ang butas ng ilong ng kausap ninyo, hindi yung galit, pwede rin galit, lumalaki yung butas ng ilong, ibig sabihin, hirap siya huminga. Tsaka makikita mo ganito, Ganito ang testing naming mga doktor eh. Pag nakita namin itong mga signs, medyo dadali na namin sa emergency room. Papa-admit namin. Ang hirap huminga, makita mo, diba hirap siya? Yung dibdib niya. Tapos itong muscle niya dito, galit na galit, di ba? Galit na galit itong muscle sa leeg, pinipilit huminga. Tapos sa mga bata, yung ribs ng bata, lumulubog. Kung ito yung ribs, lumulubog. Ibig sabihin, hirap na hirap siya. Yung iba naman, nakaupo, nakayuko na. Kasi hirap na hirap huminga. At minsan naririnig mo na yung mga sounds. Pakita natin, Doc Lisa, kung bakit nagkakahika. Yan. Ganito kasi nangyayari pag hinihika tayo eh. Na-expose ang katawan natin sa isang allergy. Yes, ako daw, Lisa. Pwede ka muna silya. So ito first exposure, darating yung allergen, di ba? May allergy. Palagay natin, hindi sa hayop, sa pollen, Kaya kayo, iwas kayo sa mga
Tingnan nyo bahay nyo, may naggagatong ba? Nagluluto ng barbecue? Si Lola ba nagsisiga? Di ba, Doc Lisa? Number 1 yan eh. Nagsisiga, yan, malalanghap nyo, may hika na. May ubo na yung bata. Ayan, first exposure, papasok yung pollen. Yan, tapos yung allergens, ma-absorb sa tissue. Yan, papakita natin So, ito mangyayari. Ito yung mga mast cells to. Ito malalaki. Yan, Tapos pumapasok yung allergy. Lalabas itong mga antibodies natin. Yan, Magre-react yung katawan natin dahil nakalanghap siya. So, magti-trigger itong mast cells. Maglalabas ng mga chemical. Yung mga chemical na ilalabas niya, nitong mga mast cells, yan ang magkokos ng hirap sa paghinga, pamamaga ng bronchus, daanan ng hangin sa baga, dadami ang plema mo, magre-react yan. Tapos hindi agad-agad ang hika. Minsan after 2 hours, 3 hours. First time, papasok yung allergen, yung mga pollen, galing to sa mga halaman, sa puno, sa bulaklak. Matagal ang process. Magre-react muna bago hihingalin. Ngayon, ang nangyari, naging sensitive na yung katawan mo. Naging sensitive na eh. So, pag pumasok to, pollen, first time, matagal-tagal pa atakihin ka. Pag second time ka makakalanghap, let's say after 1 month, nakalanghap ka na naman ng balahibo ng aso. Second time, pagpasok, napakabilis na, shortcut. Baka 30 minutes pa lang, maglalabas na agad nitong mga allergens, mag-a-attach na siya. At maglalabas na siya nitong mga mast cells, mediators. Yan yung nagpapahika. So, napakabilis. Actually, medyo kasalanan ng katawan natin. Yan ang problema sa hika. Masyado siyang overacting eh. Masyado siyang sensitive. Ang bilis niya mag-react. Dumating lang itong mga trigger, nag-react na siya, nag-react yung katawan ninyo dahil nagre-react. Ayan na, kumapal na ng kumapal. Pasikip na pasikip yung daanan, dami ng plema. Ang daming plema. So, yan yung cause natin, So, yan yung asthma, attack dahil sa wheezing. At ang gamutan natin para sa asthma, iwasan yung trigger, Yung gamot para sa hika, ituturo natin, Yung last time na ituro ko na ang gamot sa hika, tatanong natin kay Dr. Mon Fernandez, merong inhaled steroids, ang pinakamaganda yung inhaled steroids, yung mga Seretide, Symbicort, yun yung mga ganda. Medyo mahal lang, wala pa tayong mura sa Pilipinas Kailangan natin murang lab test di ba? So yung yes, Doc Lisa. Don't touch it anymore, Doc Lisa. May bunga ba? Meron kasi naglumabas yung sa cellphone namin. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Salbutamol. Ingat tayo sa salbutamol. Okay yung salbutamol, pero hindi siya talagang gamot Hindi gamot ang salbutamol, Ventolin. Pang-agarang lunas lang siya. Tapos ituturo natin mamaya yung inhaled steroid ang mas maganda. So, ang gamutan natin ay pag may atake, titignan, iwas sa sigarilyo, hanapin yung trigger, kakausapin yung doktor. Okay. Next step, Doc Lisa, magbibigay tayo ng mga tips para umiwas sa allergy. Yes, itong mga allergy natin sa bahay nila. Ito, Doc Lisa, matulungan mo konti. Papakita natin yung mga allergy. Sige, mga tips. Sabi nga natin, yung mga laging inuubo, makatila lamunan, namumula mata, hirap huminga. Minsan, talagang mahigpit ang paghinga. Yan yung mga senyales ng allergy at bahing ng bahing. Yung iba naman, mabilis mamantal. So, sila din yung mabilis mag-allergy. Ano ang mga causes ng allergy? Number 1 dyan, yung dumi sa bahay, dust mites na doon sa ating mga unan, kumot, kaya dapat talaga every week or every 2 weeks, lalabahan natin. Hindi na po uso yung isasabit natin sa bintana katulad sa probinsya kasi mag-iipon lang din yung mga alikabok doon. So, mas maganda
labahan talaga. Tapos gagamitin natin yung mild lang na mga fabric softener, yung hindi masyadong mababango. Kasi nga nagkukos din yan ng allergy. Kasi yung mga pabango, nagkukos yan. Siyempre yung halaman, hayop, pagkain, ano mga dapat gawin, maglinis mabuti ng bahay, yun na nga, labahan, bedsheet, unan, kumot, para mamatay yung mga insekto doon, lalo na yung dust mites. Kung may carpet rugs, tanggalin na ito kasi dyan sila mag-iipon. Yung mga kalat, yung mga toys, stuffed toys, ilagay sa isang may salamin para hindi sila maghakot ng alikabok o tirahan ng alikabok. Alam nyo kasi, yun ang problema, mahal pa yung mga inhaled steroids natin para sa hika. Tsaka mahal din yung mga gamot, kahit yung mga pang-allergy. Di ba? Yung mga bago ngayon, magkano na? 30 pesos. Di ba? Yung mga magaganda. Kaya, kasi nga, mahal pa yung gamot, mahal ang laboratory, wala tayong pera pambayad, sundin na natin itong paglilinis ng bahay at itong mga tips namin ni Doc Lisa. Di ba? Ito yung magagawa nyo sa bahay nyo kahit na doon kayo sa maduming lugar. Basta, yes, Doc Lisa, yung mga carpet, yung mga sigarilyo. Yung mga hayop natin, lagi nating ipapatrim o papagupitan yung kanilang mga buhok kasi pag mahaba na, maghuhulog na yan doon sa inyong floor. Yes, tsaka sa labas ng bahay, ha? O kung pwede, sa labas na lang. Umiwas din sa mga madadamo kasi nandyan yung mga pollen, tsaka yung mga puno na naglalabas ng pollen. Huwag maninigarilyo, kumakapit yan sa buhok, sa damit, at sa balat natin. Maaamoy ng anak ninyo na may hika, kaya itigil na yon. Alamin yung mga pagkain nagkaka-allergy. So kung pwede, gumawa kayo ng inyong diary para matukoy ninyo kung ano ang mga nagpapakos na pagkain. Kasi meron din naman allergy test, may kamahalan lang sa mga allergologists. Yes. Tama yung sinabi ni Doc Lisa, maganda magpa-allergy test katulad dun sa anak ko, pina-allergy test natin. Dati mga 6,000 Ang maganda sa allergy test, meron siyang parang gagawin, ilalagay niya sa kamay mo. Lahat ng klaseng trigger, itatry niya dito, di ba, Doc Lisa? Tukoy mo talaga kung ano yon. Oo. So, kawawa naman siya, hindi pinakakain ng eggs. Oo Yun nga. pala, all the while, pwede palang kumain Pwede ng pala eggs. kumain ng egg. Sa dust mite lang siya, may allergy. So, mas tuko yun, mas malinaw. Siyempre, maligo araw-araw, kailangan malinis ang katawan. Wag na tayong bumili ng mga pabango, lotion na mababango. Ang lagi kong sinasabi, dapat yung mga mild soap, mild lotion, yung mga ginagamit sa babies yan, ang mga mild talaga. Kasi ang amoy nun, kahit ang pagpiprito ng isda, talagang nakakakos ng... Kasi pag naamoy mo yung pritong isda sa mga may hika... Pritong isda, ay nako, perfume. So, dapat ang kusina natin dun sa labas ng bahay para open air. Wag na ho tayong gagamit ng kalandegatong, kung pwede nga yung gasol na. Yung nagagatong talaga, yung ba? Isa pa pala, naku, nakalimutan ko. Ang laging advocacy ni Dr. Sevilla ng aming ENT. Nako, ewan ko kung magagalit kayo, pero wala talagang choice. Huwag magsiga. Sa probinsya. Lagi nagsisiga. Pangtanggal daw ng pangtanggal ng insekto. Lamok. Yes, tanggal yung insekto, tanggal yung lamok, tanggal din yung tao. Pati yung tao patay din Pollution bawal yun kasi yun. Sinusunog mo yung dahon, di ba? Pollution po yun, hangin yun. Parang nandun ka sa sunog. Tingnan mo yung mga baga. Hindi makahinga. Tapos, hindi lang sa ilong, sabi ni Dr. Sevilla, baka daw cause din ng nose cancer Yes. Marami siya nakikitang may nasal cancer. So, yung usok, yung, di ba, yung... Please, alam ko po sa probinsya, yung pinagwalisan ng dahon, ibaon na lang ho natin at wag gawing sunugin. pataba. Wag sunugin. Please, kasi please. malabo na yung paligid natin, di ba? Wag na natin sunugin. Climate change yan. Iinit lalo ang mundo natin, Kung pwede lang, wag magsiga. At may penalty yan. May batas na. I think ang penalty, 5,000 ata Actually, nasa batas Nasa yan batas, na bawal magsiga. Kasi napatunayan na bawal na Masama nga sa bagay. Kasi yung usok papasok sa baga natin,
Pag nasira baga natin, wala na. Tapos na ang buhay. Kawawa Yes. si baby. Magsuot ng face mask, lalo na sa trabaho kasi may tinatawag na industrial asthma. Kailangan yan sa inyong pagtatrabaho. Siyempre, mas maganda, sarado sana yung bintana para hindi magsipasok yung alikabok. Buksan nyo na lang po pag nandun na kayo. Ang gamot sa allergy, Doc Lisa? Oo, marami tayong mga nabibili over the counter, yung mga levocetirizine, cetirizine, loratadine. Yan po, maganda po lahat yan. Over the counter ba sila? Yes, at sinabi nga po ng allergologist namin, si Dr. Guainet, na nakakatulong din yung mga Yakult, yung mga probiotics, yung mga ganun. Meron na rin mga kapsulang form nun, pwede rin nating bilhin. Pero kahit Kapsula ng probiotics. Probiotics. Oo, Pero natin. pwede na rin yung mga iniinom na yogurt and Yes. Yakult. I'm sure marami nagko-comment ano yung mga gamot eh. Mas maganda syempre pa-check kayo sa doktor. Pero itong ibang gamot nakakaantok o hindi nakakaantok? Ngayon, hindi na nakakaantok ang mga anti-allergy. Ano nga yung mga generic? Katulad ng loratadine, cetirizine, levocetirizine. Pero sa akin, habang may allergy lang, pero pinakamaganda, umiwas tayo doon sa nakaka-allergy. Yes, papakita ko to Doc Lisa. Tingnan natin mga questions nila. At try na natin ito. Ito yung mga allergy, ha? Okay. Dami may allergy. Katulad to, sinabi ko sa inyo, ha? Pet dander, yung mga hayop. Tingnan mo yung sa buhok nila, oh. Ang daming mga nakaka-allergy. Yung mga wasp, mga bubuyog. Panakagat tayo niyan. Ito ang marami sa bahay natin. Hindi natin nakikita to. Ito yung number 1 nagkukos. Dust mite. Yan, oh. Dust mite, ha? Papakita natin, ha? Tapos ito, inuubo, ha? Sige, re-reverse lang natin. Try muna tayo. Sige, okay. Sige. Tingnan natin itong mga questions natin. At tama-tama, nakuha na natin si Dr. Mon Fernandez. Ilapit nga natin dito ang mic. Yes, Dr. Mon, kamusta? Hi, good morning, Dr. Mary, Dr. Lisa. Yes, phone patch tayo. Live phone patch interview kay Dr. Mon Fernandez, isang lung specialist sa Lung Center of the Philippines. Kasama ko nag-train sa Manila Doctors Hospital. Huwag nyo na itanong, almost 25 years ago. 25 years ago na ba yun, Mon? Hindi pa, Dr. Willie. Hindi pa tayo ganun katanda. 20 years pa lang, Dr. Willie. 20 ba? Hindi, 1994, 23, 24 na. So, marami nag-comment last time na ang ganda nga daw ng tips mo, bukod sa pang-DJ daw yung boses mo. Salamat, Dr. Willie. Yes. Tapos kanina, Dr. Mon, nagturo na ako about asthma, yung mga triggers, tapos about allergies, tinuro ko na sa kanila anong mga iiwasan. Pero marami nagtatanong pa rin sa atin yung gamutan. Ano daw gamot sa hika? Karamihan kasi sa mga nagte-text sa atin, nakasalbutamol lang eh. Yes. Correct. Opo. Dr. Willie, kasi depende sa atin din ng hika. Meron tayong mga pasyente na sabihin natin, bagya lang or mild na ang hika, salbutamol minsan humuhusto na o sapat na. Pero kung halimbawa dumadalas o kahit nagsasalbutamol ay parang hindi sila ginhawahan, kailangan tayo magdagdag ng iba pang gamot. At hanapin natin yung sanhi kung bakit sila hinihika. So hanapin natin yung ugat kung bakit sila hinihika para maiwasan yun. Kadalasan, ano ba, Dr. Mon Fernandez, yung cause ng hika, bukod doon sa mga triggers? Kailangan ba magpa-allergy test? Hindi naman, Dr. Willie. So, yung mga triggers, ano ba yung mga common? So, sinasabi sa libro, yung daw alikabok, yung usok, yung mga indoor chemicals, ibig sabihin yung mga ginagamit sa bahay. Yung po gumagamit ng yung panlinis ng banyo, yung Clorox, yung Acido, yan, marami tayong hika pag nasisingot yan. At yung pang-apat, isang very, very common yung yung tinatawag nating virus o yung trangkaso. Yung sipon at ubo, nag-trigger o nagsisimula ng hika yan. Yes, maraming nagtatanong sa atin dito, Mon. Live tayo sa Facebook Live, galing Saudi. Ang gamit daw niya, Montelukast. Okay daw ba, Montelukast? Okay. Ang Montelukast, magandang gamot yan sa hika.
ginagamit yan as maintenance ng ibang doktor, pwede yan, maganda yan. Yung iba ayaw kasi gumamit ng inhaler, Montelukast, pwedeng gamitin. Ano mas maganda? Inhaler, Montelukast, ano may side effect, ano better, ano mas mura, Mon? Okay. Yung Montelukast kasi, ginagamit natin yan, halimbawa, yung pasyentes, ayaw niya ng inhale, ayaw niya nung inhaled steroid, pwede yan. Yung iba naman, naka-inhaled steroid na, o nakagamit na ng inhaler na may steroid, kulang pa, hinihika pa, so binibigyan namin, dinadagdagan pa namin ng Montelukast. Parang add-on siya. So, pwedeng Montelukast lang o pwedeng Montelukast kasama na iba pang inhaler. Yes. Anong medyo murang, doon muna tayo sa magandang inhaler para sa hika bago tayo sa murang inhaler para sa hika. Okay. Doc Willie, kailangan unawa natin dalawang klase ang inhaler. Yung isa, yung tawag namin reliever, nagpapaginhawa. Ang tawag dito yun yung salbutamol, yung mga ginagamit ng mga kababayan natin madalas. Ngayon, kumisan ang hika masyadong matindi or pabalik-balik, kailangan na yung may tinatawag na may inhaled steroid. Yun naman may inhaled steroid na inhaler, yun ay para hindi pabalik-balik yung hika nila. Okay, kasi yung salbutamol, madaling magtanggal ng hika, madali ring mawala ang epekto. Yung inhaled steroid, yung isang klaseng inhaler, matagal siya makaginhawa, pero pag umepekto na siya, mahaba din yung epekto niya. Okay. Wala namang ganong side effects itong mga inhaled steroids? Okay. Yung una, Dr. Winnie, yung salbutamol, siyempre, lahat ng gamot, meron naman. Ang side effect ng salbutamol, pag sobrang dalas ang gamit o sobra ang dose na ininom, nanginginig, maaaring manginig ang kamay, o minsan kumakabog dibdib kasi nakakabalik sa tibok ng puso yun. Yun naman inhaled steroid, basta tama ang gamit, hihira naman tayo magkaroon ng side effect, pero ang isang side effect niya, halimbawa, pwede magkaroon ng pangangati ng lalamunan o infection ng lalamunan. Kaya yung inhaled steroid na inihigop, kailangan magmumog ng 3 beses pag ng tubig pagkatapos gamitin. Tama. Magmumumog sila. Actually, pinapakita ko ngayon, Dr. Mon Fernandez, yung how to use an inhaler. Ito yung shake the inhaler, tanggalin yung cap, breathe in. Tapos, kailangan sabay ba yun? Pag-breathe? Mauuna yung pisik muna. Mauuna ng mga kalahating segundo yung pagpisik ng instrumento, ng inhaler. Okay. Sabay, sunod agad yung higop niya. Kasi hinihigop niya yung lumabas na gamot, yung nagwisik na gamot, yung spray, yun ang hihigupin. So, dapat mauna ng yung pindot. Tapos, 1 segundo, agad-agad hihigupin. Pag gumagamit sila ng inhaler, maganda ba yung may spacer o pwede na walang spacer? Yes. Doc Willie, yung may spacer, maganda yan sa mga pasyenteng hindi matsyempohan o hindi ma-coordinate yung pagpindot at yung paghigop. Kasi nakukulon yung gamot sa spacer para mahigop niya. Yung iba, lalo yung mga kabataan, medyo madaling turuan. Yung mga batang pasyente, mabilis kasi kamay nila Pero yung mga may edad na, mabagal na yung kamay, mabagal na yung paghigop, minsan sumasabog lang yung gamot at sayang. Okay. So yung spacer, depende dun sa gumagamit, dun sa mga mahirap yung timing or coordination ng pagpindot at paghigop, yung spacer ang magandang gamitin. Tapos, pwedeng inhaled steroids lang ang gagamitin nila. Okay. Ano yun? Pag ang atake nila, Mon, is 2 times in a week, inhaled steroids na tayo? Ganun ba yun? Maganda, oo. Mag-inhaled steroid siya. Pag 2 times in a week ang atake. Yes. Yung inhaled steroid, actually, Doc Willie, hindi naman siya isang sangkap lang. Karamihan ng inhaler, yung inhaled steroid, may kasabay na gamot na nakahawig sa salbutamol din. Merong salmeterol, merong formoterol. Kung makikita mo, pare-pareho tunog nila, salbutamol, formoterol, salmeterol. Yan, mga pampaluwag din ng paghinga yan. Kasama na, kaparis na niya, katandem na niya dun sa inhaler ng inhaler. Kasi gusto natin turuan yung kababayan natin, Dr. Mon Fernandez. Napapansin ko kasi like sa medical mission namin, kahit libre ang gamutan natin, mahal nga kasi yung inhaler at karamihan ng kababayan natin hinihingi lang sa amin yung salbutamol tablet or prednisone tablet, yun na lang ang panghika. Kaya natin tinuturo yung tama para mabuhay yung kababayan natin, tama yung gamutan. Kaya natin binibigay. Kasi itong mga inhaler na to,
ang goal talaga natin, mapababa ang presyo nito eh, di ba? Kung meron talagang mura, yun ang gusto natin. Pero kailangan namin ituro sa inyo para nga humaba buhay ninyo. Ito yung, ngayon mahal nga, pero ipapamura natin, hopefully, para mas maganda. Kasi yung iba ay na uminom eh, sasabihin nila, tablet na lang ako. Kaya lang atake na atake, kawawa naman, di ba? Dok, really, kung halimbawa ayaw nila inhaler kasi hindi lang makuha nga yung paghigop nito. Tsaka mahal. Pwede naman, o mahal. Pwede pa rin gumamit ng tablet sa mga may hika. Kasi nga hindi kaya yung inhaler or inaatake sila. So, walang gamot. Kasi ang hika, madaling gamutin, ano? Ang hika, napakadaling gamutin, pero pag napabayaan, nakamamatay ito. So, sa mga hindi makayang bumili ng inhaler, pwede pa rin tableta, Doc Willie, pero kailangan na may guidance ng doktor. Salbutamol tablet lang, tsaka ano ba? Salbutamol tablet sa maintenance, pero Doc Willie, kung may atake sila, kailangan gumamit tayong prednisone. Gano'ng karaming prednisone? Tablet. Ilang milligrams? Doc Willie, kasi ang sabi sa libro, kung nung timbang mo, yun ang tablet dose in kilograms, yun ang iinumin mo. Kung 50 kilos ka, 50 milligram na prednisone. Parang ang dami, no? Parang ang dami. Parang nakakatakot ibigay. 50 pero parang mataas nga yun. Yun naman, sa libro lang naman yun. No? Pero in practice, binibigyan namin yung kalahati lang. Pero okay na yung pasyente. 20 milligrams. Ganun, tapos dahan-dahan yung paglabas. Tapos, ang warning lang, ng prednisone ay hindi iniinom ng matagal. Yan ang malungkot, Doc Willie, kasi may mga pasyente nung naghihawaan sila sa tableta na sobra at hindi nila alam na katakot-takot ang komplikasyon nito. May mga pasyente tayo, uminom ng 2 taon, 3 taon, hindi tinitigil gamot. Pakita mo, iba na hugis ng katawan nila, iba na ang kulay nila, may mga komplikasyon na pala yung gamot. Okay, so ito nga, yung salbutamol tablet kung talagang pang mahirap lang, tapos yung prednisone tablet talagang pang medical mission lang, talagang biglaan lang. Yung prednisone pwede pag yung talagang matinding atake. Oo. Pero siguro maglalampas na 1 linggo. Ano kaya, Dr. Mon Fernandez, bilang lung specialist, diba, nag-train ka sa Lung Center of the Philippines, ano naman, meron na bang lumabas na murang inhaler para sa kababayan natin? Ano yung pinakamura na steroids inhaler? Okay. Doc Willie, meron kayo nabibiling tingi-tingi na ang tawag natin inhaler to, pero hindi spray type. Ang tawag namin dito, dry powder. Dry powder. Powder siya, pulbos siya, nakalagay siya mismo dun sa inhaler mismo, doon sa aparato, pero meron ding nabibili na nabibiling kapsula, nilalagay sa parang may aparato, para siyang bala, para siyang papasok mo yung bala. Anong brand to, Mon? Ano tawag dito? Meron to yung yung generic niya, Fluticasone. Meron tong brand, ang pangalan, Adiflow, Flutiform. Mas mura siya? Medyo mahal pa din, pero nakakabili siya ng tingi-tingi. Kasi siya 40 doses, pero nasa mga 400 pa rin yun, Doc Willie. 40 doses, 400 pesos, so paano yun? 10 pesos a day, ganun? Bali 40 doses yun, Doc Willie, so 20 pesos kasi dalawa ang kailangan niya sa maghapon. Pinapakita ko ngayon, Dr. Mon Fernandez, nakakuha ko ng table sa Google yung mga reliever, tapos controller, preventer. So ito, papatak tayo sa preventer, di ba? Inhaled steroids. Yes. Yung reliever, yun yung salbutamol na tinatawag. Yung to prevent naman yung atake, i-inhale. Okay, tatawagan natin ulit si Dr. Mon Fernandez. Naghahanap tayo ng murang gamutan. Ito talaga goal ko para sa bayan natin na dapat ipamura itong gamot sa hika. Kawawa yung kababayan natin, ang kumikita lang, ayaw naman natin. Okay, kumita ang drug company, pero wag naman yung ganung kataas ang presyo. Hello. Yes, thank you very much, Mon. Pinapakita ko tong, tama ba to? Ito ba yung Flixotide, Fluticasone? Yes, Fluticasone. Oo. Fluticasone, Dr. Willie, marami mga generic na tayong brand yan. Oo. Ang tawag nila, may parang swinghaler or inhaler yan. Oo. Doc Willie, nabibili yun tulad nung Flutiform o yung Adiflow na capsule na siya, nabibili siya. So, ang isang kahon nasa 400 plus na may 40 pieces yun. Pinakamura siya ngayon sa nakikita parang mo? Parang sa akin yun ang pinakamura. Pinakamurang inhaler na steroid nasa 800 ata na spray. 800 pesos ang spray? Kahit sa mga generic pharmacy?
Doc Willie, pero yung 800 na yon pang 30 days naman yon. Ito, pang 20 days lang. Pero Okay. parang, alam mga kababayan natin, mas kaya yung mga tingin-tingin bili. Ito medyo nabibili, medyo mas mababa sa unang bagsak. Yes, so nakikita nyo lang po yung gano'n talaga yung paghihirap ng kababayan nating mahika. Wala silang choice, bibili sila nitong 800 pesos every month. Kaya kami nga mga doktor, katulad ni Dr. Mon Fernandez, inahanap talaga kung ano yung meron, ano yung mura, pero dapat talaga gobyerno magpapababa ng... Diba at least mag-import ng at least mga 200 pesos a month? Sana may ganun, no, Dr. Mon Fernandez? Doc Willie, alam ko yung like yung salbutamol, meron sa mga health center natin, may inhaler na available sa health center natin yung salbutamol. Yun alam ko. Okay. By the way pala, Doc Willie, itong mga inhaler na may steroid, kung sabihin natin ay yung pang-maintenance para hindi pa balik-balik ang atake. Tama. Yan naman yung ginagamit, Doc Willie, mga 3 buwan lang naman. Kung halimbawa sa loob ng 3 buwan, hindi ka na hinihika, pwede mo pansamantalang itigil yung gamot. Okay. Pwede naman itigil pag hindi na hinihika. Yes, mga 3 buwan gagamitin yan. Okay. Kung wala namang atake na sa loob ng 3 buwan, pwedeng magpahinga yung gamot. May nagka-comment. Yes, Mon, may nagtatanong. Ingatan natin na iwasan yung mga trigger nga. So, Yes. kung alam nating sa usok tayo na ihika, layo tayo. Tama. Kung sa pout, sa alikabok, lalo yung mga nagtatrabaho natin kababayan sa mga, minsan may mga planta o may mga gawain na maalikabok, mausok. Yun talaga kailangan gagamit sila ng mga protective equipment para di sila hinihika. Pwede na ba yung face mask sa mga nagtatrabaho sa mga camps, factory, or kailangan special mask? Yung mga N95? Dapat, Dr. Willie, protective equipment talaga. Yung face mask hindi masyadong effective eh. Hindi effective. Pero usually naman ng ibang kumpanya nagbibigay ng equipment sa mga manggagawa nila. Kasi mga kababayan natin ayaw gamitin. Mabigat daw, mainit. Yes. Tapos, Mon, may nag-comment dito, I think from Saudi din. Lagundi ang iniinom niya. Ano ba Lagundi? Pwede rin ba sa ubo? Lagundi more sa ubo, sa ubo natin, sa plema, rather than sa hika. Ang inhaler daw niya nakakataba. Meron ba ganon, Dr. Mon? Hindi nakakataba ang inhaler. Sinisisi niya, mula daw na nag-inhaler siya, tumaba na daw siya. Okay, may dahilan yun, Doc Willie. Kasi kung halimbawa hinihika ka, wala kang inhaler, wala kang gamot, hindi ka makakain pag hinihingal ka. Hindi ka makatulog pag hinihingal ka. Yes. Ngayon, pag nag-inhaler ka na, masarap ka nang kumain, masarap na ang tulog mo, babalik yung katawan mo talaga sa dating kondisyon. Okay, thank you very much, Dr. Mon. Last na lang, Mon, kahit short lang, bigyan mo kami na lang konting tips sa emphysema. Yun ang next topic ko sa emphysema, bronchitis. Ano ba to? Paano ba tayo iiwas sa emphysema? Ang emphysema po, simpleng-simple lang po, ang emphysema po ay sakit na galing sa paninigarilyo. Parang hika po ang dating niyan, hinihingal tayo, hindi tayo makahinga, pero mas manito. Mas hirap tayo sa emphysema, mas mahirap gamutin to kaysa sa asthma. Asthma madaling gamutin eh. Dahil sa paninigarilyo, nasisira po ang baga. Yes. Ang chronic bronchitis, parang emphysema din? Yes, emphysema, parang ano din yan, parang COPD ang tawag natin, chronic obstructive pulmonary disease. Ang chronic bronchitis naman, may hingal din, pero katambal naman niya, maraming plema. So, tapos mamayang konti, I will discuss na lang, like last time, Dr. Mon, yung tuberculosis, di ba? Ano nga payo mo sa ang daming Pilipino? I think mga 800,000 may TB. Okay, advice ko lang sa mga pasyenteng na-diagnose na o ginagamot na sa TB, basta nag-umpisa na ang gamot nyo, tapusin nyo po yung 6 na buwan. Tapusin nyo, huwag nyong puputulin gamot, huwag kakatamaran inumin ng gamot kasi pag putol-putol ang gamot, lalong hindi gagaling ang pasyente. Okay. And last na lang, Mon, bago tayo matapos, paano ba natin sila ipapatigil sa smoking para huminto yung lung cancer? Ano bang masasabi mo? Kasi napapanis na laway namin kaka-stop smoking. Marami pa rin nagyoyosi sa mga nakikinig sa atin. Okay, isa lang, Doc Willie. Kailangan, bago kasi tumigil ang sigarilyo, kailangan maunawaan nila na ang sigarilyo ay number 1 cause ng cancer. Kung hindi cancer, emphysema. Yan, hindi nyo mararanasan yan habang bata kayo. O habang nagtatrabaho kayo, mga sakit na yan. Hintayin nyo. Pagdating nyo ng 50 anyos, dadating at dadating yan. Yes.
Maraming salamat, Dr. Mon Fernandez. Any final words sa ating kababayan? Alam ko na-istorbo kita, pero ang hirap makakuha ng doktor na na gusto magbigay ng free tips. Kaya tuwan-tuwa ang nagpapasalamat ang buong bayan, lahat ng mga OFW sa time na binibigay mo sa amin na time away from your clinic, Dr. Mon Fernandez. Yes, final words sa ating mga kababayan. Basta sinasabi ko, stay healthy, iwasan ng paninigarilyo, bawasan ng pag-iinom, konti lang para hindi po tayo magkasakit. Yes, thank you very much, Dr. Mon Fernandez. Salamat din, Thank Doc Willie. you, Dr. Mon. Goodbye. Yes, nakita nyo, napakabait ng doktor natin. Hirap na hirap ako kumuha ng guest. Ay, nako. Hirap makahanap ng guest. Pero, meron naman kami mga pool na mga guest, Doc Lisa, di ba? Yes. Naglabas ng sama ng loob. 2005 pa kami, may TV, may radio show, 2005 pa. So, 2005 hanggang ngayon, siguro, meron na tayong mga 3,000 shows, mga 3,000 episodes na nagagawa namin sa radio, sa TV, at kadalasan kumukuha kami ng guest. Pero minsan, ang hirap makahanap ng magbibigay ng oras ng libre. Kaya nga, ginagawa natin to, kung meron tayong chance, makakuha ng expert, para matulungan kayo. Yan, thank you daw kay Dr. Mon Fernandez. So, yan yung mga tips. Yes, si Dr. Mon Fernandez, mabait, magaling na pulmonologist sa Castro Medical Center. So, sa Gawing Bulacan po, si Dr. Mon Fernandez. Yan, tuwan-tuwa sila. So, yan na, final tips natin sa baga, papalakasin, yung nagsisiga, sa bakuran, ang dami ko nakitang comment, ingat tayo. Tapos, yung special mask pa daw, hindi lang daw face mask Kung makakuha kayo ng mas magandang mask, mas maganda. So, pag binigyan kayo ng inyong opisina, may tinatawag na tayong industrial asthma na nakukuha nga dahil sa inyong trabaho, gamitin natin yung binigay na mask para maprotektahan tayo. Okay, lovebirds daw tayo. Lovebirds. Kailangan malapit kami kasi malapit itong camera. Anyway, masyado na mahaba yung first hour namin. Ito yung part 1 ng ating Facebook Live, pero meron tayong part 2. Papakita ko about yung mga bacteria at infection sa katawan. Tapos may tips si Doc Lisa ng pampahaba ng buhay mamaya, di ba? Yung magnesium, pampahaba ng buhay, yun ang bibigyan. At mga tips on tuberculosis at sa ubo pagbalik natin. Salamat po sa pag-share para maraming makanood. Babalik po kami agad sa aming part 2. God bless po.